Good evening. So, meron akong tutorial ngayon. Ang topic natin is ang productivity rate. Ginawa ko ng part 1 kasi dadandahanin natin. No? It's about rebar installation productivity rate. Kasi ang dami nagtatanong sa akin ito kung paano ito gawin. So, ito, simulan natin. So, let's start. No? So, may given. No? May given. Yung given is 5,000 kilograms ang na-installed na rebars. So, ang nakabit, no? Sa installation to eh. So, nakabit na rebars is 5,000 kilograms. Tapos, yung number of steelmen, 7. Tapos, number of hours na nag-install sila is 8. Meaning, isang araw to. No? So, ito yung given. Ito yung given. Tapos, ano yung formula? Ang kagandahan nitong productivity is tatanungin mo lang kung ano yung unit. Yung unit mismo, siya na rin yung formula. So itong unit nung productivity rate ng rebars, kilograms over man-hour, or yung reciprocal, man-hour over kilogram. Either of the two pwede dyan gamitin. So gagawin natin direct substitution lang. Ito kinagandahan ito, direct substitution lang. So okay, ito tayo sa 5,000, sulat natin 5,000 kilogram. Kasi direct substitution lang eh. Okay? Ilang tao raw, ilang steelman? 7. Okay. Tapos ilang oras na trabaho? 8. So okay, so kinat ko muna yung video kasi nakalimutan kong computerin. So nilagay ko muna rin dito, no, para mas mabilis tayo. So kinat ko yun, ha. Tapos sinulat ko dito kasi wala akong calculator eh. Okay, balik tayo. 5,000 direct substitution lang. I-input mo lang yun, 5,000. Tapos ilang steelman, 7. Tapos ilang oras, 8. So dito tayo, kinompute ko sa calculator. So 5,000, 7 times 8, 56. So 5,000 divided by 56 is 89.3. So 89.3. Ito na yung productivity rate mo. Ito na yung bilis nila, no? Ito na yung bilis nila ng pag-install nito ng bakal. 89.3 kilograms per man hour. Tanong dyan, okay ba yan o hindi? Actually, okay yan. Okay yan sa sa columns, kahit sa footing, okay to. No? Pero masyado na tong mabilis kung sa beam tsaka sa slab. Okay? So, consider natin to is ideal sa columns and footings. By looking sa kanilang result ng productivity, itong productivity nito na 89, 90 to 100 sa applicable to sa columns and footings, kahit hindi binanggit kung ano yan. Alright? Kasi kung beam tsaka slab, mahirap tumabot. Alright? Okay, so sa kabila tayo, yung mga engineering, mga civil engineering students o yung mga engineer na kahit hindi ko na ipakita to, alam na nila yan, lalo na yung nag-review. Kasi i-reciprocal mo lang to eh. May ano to. I-reciprocate mo lang sa calculator, ito nang result nun. Alright, sige, pero since yung nanonood sa atin, hindi naman lahat engineers, so dadandahanan natin. Okay? Kasi yung mga engineers, ang comment, basic. Tapos yung mga hindi naman engineer, sabihin, ang bilis ko naman, ang bilis daw, etc. Diba? Hindi maintindihan. So, kailangan natin doon tayo sa sumunod tayo sa basic. Alright, so continue tayo. Again, ang kagandahan nitong productivity kasi kung ano yung unit niya, yun na rin ang formula. Kasi ratio proportion lang eh. Okay, so ilan ang man or men, steelman, 7. Ilang oras tinabaho, kinabit, o install, 8. Ang dali lang ilang kilogram daw, 5,000. Ito 7 times 8, 56. 56 divided by 5,000. Okay, so pinutol ko ulit, kalimutan ko ring i-calculate. So okay,
So, 7 times 8, 56. So, 56 divided by 5,000, ito na yun. 56 divided by 5,000 is 0.0112. 0.112. This time, man-hour per kilogram. So, yung dalawa yan, correct yan. Depende na lang kung gagamitin nyo. Pero sa mga textbook, sa mga eskwelahan, itong ginagamit palagi, man-hour. Kahit sa mga libro, check nyo, ganito, man-hour over kilogram. Pero sa akin, mas na-appreciate ko ito. Alam mo kung bakit? Makakapa mo or ma-estimate mo yung, kasi quantity agad siya eh. Sabihin, explain ko sabihin doon 89.3 kilograms kada isang tao at sa kada isang oras. Yun ang nakakabit niya, 89. So mafe-feel mo, 'di ba? May estimate mo, ganyan pala kabigat. Whereas kung ganito, point something, 0.01, 'di ba? Parang para sa hindi mo 'di ba? Hindi mo tawag 'yan. Hindi mo ma-embrace. Hindi mo siya maka-quantify, no? Kasi 0.01 tas kilogram. Whereas kung dito, alam mo na. For example, sa column and footings, tapos ang productivity rate, ang resulta 40 lang kilograms per man hour. Okay na. Sabihin yan, mahina, di ba? Mahina ang productivity nila. Edi investigate mo ngayon, bakit 40 kilogram lang per man hour, columns ang tinabaho tsaka core. At least dapat lang pumalo kayo ng 89 or 80. The better if 90. Sa amin pumapalo kaming 100 pagka mga 32 mm mga footing. Di ba? Pero pag ganito, point something, hindi mo ma-relate sa actual. Di ba? So, I hope na catch up nyo yung mga nagre-review ngayon sa board exam. Okay, mga civil engineering student, andali nila mag-graphs to, sasabihin nila napaka basic niyan, pero i-remind natin mga sarili natin na yung mga nanonood hindi naman mga engineer, walang background, yung iba high school graduate, yung iba wala, as in lang manggagawa, 'di ba? O kaya steelman. Okay, so yung iba yung hindi nakaka-catch up, ulit-ulitin nyo lang, take note, part 1 pa yan. Marami pa tayong gagawin, mga problem solving na next time. Rebars, formworks, lahat. So, ang tanong dyan ay, ladagdag ko lang, ito, makukuha nyo to sa actual. Kaya importante nga sa mga site engineers, mga leadman, foreman, mag-record kayo. Tapos, para makuha nyo tong ganito. Ito kung bakit ko nalaman, kasi by experience lang. By experience. 'Di ba? Malalaman mo 'yan. Kasi pag hindi mo nire-record, wala paano mo makukuha 'yan. Okay? Sa part 2, part 3, part 4, mag-a-advance tayo ng konti doon. Alright? Sige, thank you, bye-bye.